na tayo po ay maninindigan sa ating karapatan para sisantahin ang presidente na hindi na po tapat sa kanyang sinumpaang katungkulan. Gagawin po natin to sa mapayapang mga pamamaraan. Tuwing alas 6 ng gabi, tayo po ay magsindi ng kandila sa labas ng ating mga tahanan. Sabihin po natin sa ating mga kapitbahay, magsindi po tayo lahat ng kandila ng alas 6 nang ang buong bayan po ng pagsapit ng dilim ay magkaroon po ng liwanag. Yan po ang kinakailangan natin, liwanag sa panahon ng kadiliman. Magpapahiwatig po tayo ng ating damdamin, magpapahiwatig po tayo ng ating husga kung siya'y mananatili o aalis sa mga mapapayapang pamamaraan. At yan pong pagsisindi ng kandila tuwing alas 6 ng gabi, isa lang po yan sa mga pamamaraan na ipaparating natin ang damdamin ng taong bayan hanggang sila po ay mabingi sa ating husga. Tama na, sobra na. Napag-alaman po namin sa ating mga bubuwit at sa ating crystal ball na sususpindihin daw po ang ating Mayor Baste Duterte. Uulitin ko po, hindi po ito haka-haka, ito po ay katotohanan. Sususpindihin na raw po ang Mayor Baste Duterte at i-issue ang suspension order matapos ang araw na ito kung saan nagtungo po sa Davao si PBBM. Sususpindihin po nila ang ating Mayor Baste Duterte. Siguro naman hindi nyo na dapat tanungin kung bakit. Unang nasuspinde ang gobernador ng Davao del Norte dahil sa maisog. Pangalawang nasuspinde, Mayor Mark Crama dahil sa maisog. At ngayon naman, siyempre dahil rockstar ang Mayor Baste Duterte sa lahat ng maisog rally at siya po talaga ay mainstay ng maisog rallies, si Mayor Baste Duterte ang isususpinde. Hindi lang po yan dahil sa maisog. Yan po yung mensahe sa lahat ng mga tagasunod ng mga Duterte. Tapos na ang inyong termino, suspendido na kayo, kami na ngayon ang naghahari sa bansang ito. Wala man kayong masamang gagawin dahil kami na ngayon ang naghaharing uri sa bansang ito, lahat ng kalaban, suspendido. Matapos po nilang ipasara at supilin ang SMNI na tanging telebisyon na siyang naghahayag na mga punto de vista ng dating Presidente Duterte, ngayon naman po, sinampulan na ang pamilyang Duterte at ang mensahe, simula pa lang yan. Susunod na dyan ang pagpapakulong kay PRRD at siyempre dahil hinabol nila si VP Sara, ang pagpapakulong kay VP Sara para sa ganon, habang silang dalawa ay nakakulong sa dahig, po pwede nang ma-impeach ang Inday Sara at palitan. Sinong ipapalit? Siyempre, yung nagnanais maging presidente, si Tambaluslos. Simula na po ang panunupil ng karapatan ng mamamayang Pilipino na pumili ng kanilang mga leaders. Kung akala po ng Marcos administration na ang ginagawa nila ay tinitira lamang po ang mga Duterte, hindi po. Dahil sa kanilang panunupil ng karapatan malayang pananalita, dahil po sa kanilang pagsususpinde sa mga Duterte na siya lamang nag-a-articulate lamang, nagsasalita ng adhikain ng mga mamamayan na napakahirap na ng buhay dahil sa mataas na bilihin, napakahirap na ng buhay dahil sa mababang sweldo. Anong ginagawa ninyo? Linulustay niyo pa ang salapi ng bayan para amendahan ang saligang batas ng kayo po ay manatili sa kapangyarihan habang buhay. Yan po ang krusada ng mga Duterte. Hindi po ito laban ng Duterte laban sa mga Marcos. Ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino, laban sa pamilyang Marcos na talaga namang pong inuulit ang ating kasaysayan at magpapasasa sa pwesto habang buhay dahil ang nais nila bumalik ang good old days at ngayon nakikita naman natin lantaran ng nakawan sa gobyerno, lantaran ng smuggling. Lantaran na rin po ang cronyism. Inuulit lang po nila ang kasaysayan na mga nangyari nung panahon ng diktadoryang Marcos. Kaya nga po, ang sigaw ng marami, ito Marcos Jr., adiktadura. Diktadura na adik pa. Adik dahil meron nga po mga paratang at mga ebidensya na siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot, mga, suspensya pa lang, pero hanggang ngayon, wala pong pagsisinungaling. Wala pong denial. Ang meron lamang ay isang tawa at isang sabi na I will not even dignify that with a response. And yet, nandyan po ang Nikki Cosseteng na nagsasabi na kanilang mga kabataan, alam po nila na gumagamit din ng presidente.
Nandyan po ang PDEA leaks na meron palang confidential informant na nakita at meron mga larawan na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hindi lang po talaga korupsyon ang problema sa Marcos Jr. gaya na naging problema kay Marcos Sr. Hindi lang po cronyism ang problema sa Marcos Jr. gaya na naging problema ng Marcos Sr. Meron pa pong isa, yung suspecha ng marami na siya po ay adik. Suspecha nga lang po yan, pero ano magagawa natin? Wala pong denial. Di ba po, kapag ikay pinaratangan, dapat mag-deny ka at magpatunay, magbigay ng patunay. Yan lang naman po hinihingi natin. Magkaroon po ng drug test na hair follicle dahil yan po talaga walang kaduda-dudang basihan kung ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya nga po, bukod pa sa korupsyon, bukod pa sa pag-abuso sa kapangyarihan, bukod pa doon sa panunupil ng karapatan, bukod pa doon sa pagbabagoy sa ating saligang batas. Ngayon po, nandiyan pa ang pagdududa na baka wala siya sa tamang isipin na kinakaladkad tayo sa gera kung saan napakadaming Pilipino po pwedeng mamatay dahil ang gera po ngayon hindi na po barel at bala lamang, nuclear na. Lalong-lalo na pinayagan ng Marcos Jr. ang pagdideploy ng mid-range missile launchers na naging dahilan kung bakit kamuntik nang magkaroon ng nuclear war sa panig ng Amerika at ng Cuba. Ang tanong, mga kababayan kong Pilipino, ano pong gagawin natin? Uulitin ko po, ang pagsuspinde kay Baste Duterte ay hindi lamang po pag-atake sa mga Duterte. Ito po ay atake sa lahat ng mga Pilipino na hindi sasang-ayon sa patakaran ng gobyernong ito po. Ito po ay panunupil sa lahat ng magsasabi na walang basihan ang panunupil ng kalayaan ng malayang pananalita. Ito po ay panggigipit sa lahat ng kinikilalang kalaban ng gobyerno. Hindi na po bale na kung sa isang demokrasya, importante po ang check and balances, ang pagkakaroon ng oposisyon. Hindi po sila papayag na hindi lahat ay kumakanta ng ang bagong lipunan at ngayon po ang bagong Pilipinas. Bagamat anong bagong Pilipinas? All-time high ang presyo ng bigas. All-time high ang bagsak ng peso. All-time high din ang inflation. Bagamat yan po ay puro problema, ang nais nila, walang pupula. Lahat sasambahin ang makapangyarihang pangalan ng Marcos. Well, ang masasabi ko po, minsan yung nagawa na supilin ng taong bayan, hindi na po yan mauulit. Dahil ang Pilipino, 2 beses na pong nagpalayas ng mga presidenteng taksil sa kanilang katungkulan. At makakatikim po kayo ng hagupit ng taong bayan dahil hindi na po papayag na masupil muli ang karapatan ng taong bayan, hindi na po mapapayag ang taong bayan na mabaliwala ang soberenya na nakasalalay po sa kamay ng taong bayan at magdidesisyon po sila para kayo po ay gaya na nangyari sa inyong ama, paalisin sa inyong pwesto at sabi ng Korte Suprema po, kapag ang taong bayan na naghusga na palayasin sa pwesto ang mga taksil sa kanilang sinupuang katungkulan ng mga presidente, yan po ay konstitusyonal. Kaya po kinilala nila ang administrasyon ng dating presidente Cory Aquino. Tao sa pinanggalingan, po ang naging sakit ng Marcos Jr. Ang buong akala natin, gagamitin niya itong pangalawang pagkakataon na binigay sa kanila ng taong bayan para linisin ang kanilang pangalan. Hindi pala. Ginamit lang nila itong pagkakataon nito para ulitin muli ang kasaysayan na nagpapasasa sa pwesto, nagpapayaman at baliwala ang paghihirap ng sambayanang Pilipino. Nananawagan po ko sa taong bayan, maghusga na po tayong lahat. Simulan po natin sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na tayo po ay maninindigan sa ating karapatan para sisantahin ang presidente na hindi na po tapat sa kanyang sinumpaang katungkulan. Gagawin po natin to sa mapayapang mga pamamaraan. Tuwing 6:00 ng gabi, tayo po ay magsindi ng kandila sa labas ng ating mga tahanan. Sabihin po natin sa ating mga kapitbahay, magsindi po tayo lahat ng kandila ng 6:00 nang ang buong bayan po ng pagsapit ng dilim ay magkaroon po ng liwanag. Yan po ang kinakailangan natin, liwanag sa panahon ng kadiliman. Hindi po tayo gagamit ng puwersa dahil hindi po tayo gaya ng mga teroristang CPP-NPA. Magpapahiwatig po tayo ng ating damdamin, magpapahiwatig po tayo ng ating husga kung siya'y mananatili o aalis sa mga mapapayapang pamamaraan
At yang pong pagsisindi ng kandila tuwing alas 6 ng gabi, isa lang po yan sa mga pamamaraan na ipaparating natin ang damdamin ng taong bayan hanggang sila po ay mabingi sa ating husga. Tama na. Sobra na. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Ferman Bobes, kumilos na po tayo nang mawala na sila sa pwesto, hindi na po tama ang ginagawa nila. Pahayag naman ni Len Zuanta, lumalabas na ang pagkadiktador. Magkaisa na tayong sambayanan Pilipino, huwag tayong magpaapi sa mga taong abasado at sekim sa poder. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Junjun Katakutan. Dapat kumilos na tayong lahat para hindi na maghihirap ang taong bayan at para malayo tayo sa droga at giyera ng China. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.